Talaga bang mamamatay na itong si Yodo at Konohamaru dito sa mga susunod na chapters ng Boruto 2 Blue Vortex? Isa nga ito sa mga tanong na nasa utak nga ng marami sa atin matapos nga mai-release ang chapter 20 ng Boruto 2 Blue Vortex last month. Especially dito nga kay Konohamaru dahil ilang buwan na nga nating nakita at ilang chapters na nga tayong binibitin ng Boruto writers. Ilang beses na nga natin nakikitang nasa bingit ng kamatayan itong si Konohamaru na nagagawa naman niyang takasan. Pero dito nga sa chapter 20, iubos na nga yung mga alas ni Konohamaru upang kontrahin pa itong atake na gagawin ni Matsuri. So, sa video nga ito ay ating sasagutin ang tanong na mamamatay nga ba talaga si Yodo at Konohamaru or kung mabubuhay pa rin ba sila at paano? Alamin natin yan. Pero bago nga natin to simulan, sa mga naghahanap nga ng pwedeng panooran ng anime, subukan nyo nga tong Usine. Hindi nga lang anime ang meron dito dahil meron din ditong TV shows, movies at syempre hindi mawala ang sports. Para i-download nga ito guys, ipunta lang kayo dyan sa pinned comment sa ibaba. Once na ma-redirect nga kayo sa ating Linktree, pindutin nyo naman yung Usine na nakalagay. Then pwede nyo na yung i-install. Balik na tayo. Unahin nga natin itong si Yodo guys. Dito nga sa 2 Blue Vortex chapter 20 ay nakita nga natin na tinuhog at nagmistulang donut nga itong si Yodo sa ginawang atake ni Ryu gamit yung kanyang Iron Sand. At dahil butas nga yung katawan ni Yodo ay magsisimula ngang maubos yung kanyang dugo sa kanyang katawan at malaki nga ang tsansa na tinamaan din yung ilan sa kanyang mga vital organs. Kaya eventually nga imamamatay na itong si Yodo at pwedeng mangyari nga yan sa susunod na chapter. Pero ganon-ganon na lang ba yun? Wala na bang ibang paraan para maisalba si Yodo? Para sa akin guys ay wala na dahil maaaring ito nga rin guys yung talagang plano ng Boruto writers in the first place. Hindi nga natin maikakaila na itong si Yodo nga guys ay isa lamang side character na hindi naman totally importante sa buong story o overall story ng Boruto. Pero naisip nga siguro ng Boruto writers na dahil itong si Yodo nga ay may feelings towards kay Shinki, pwede nga rin nilang gamitin si Yodo para sa character development nitong si Sarada na isa nga sa mga main characters. Dahil meron ngang similar at relatable na sitwasyon itong si Sarada dito kay Yodo. Itong si Yodo nga kasi ay may nararamdaman niyang feelings towards kay Shinki na similar din sa nararamdaman itong si Sarada towards naman kay Boruto. Kaya upang ma-awaken nga ni Sarada yung tunay na lakas ng kanyang Mangekyo Sharingan ay kailangan nga niya ng final push o tulak mula sa isang tao upang matauhan at ma-realize nga nitong si Sarada na okay lang na gamitin niya yung kanyang lakas para lang hindi ligtas ang village, kundi gamitin din yung kanyang lakas para sa kanyang sariling interes. Kahit sabihin pa ng lahat na nakakasama nga ito sa kagustuhan ng nakararami, especially dahil gusto kang tulungan ni Sarada ang isang terorista at traidor ng mundo na si Boruto. At itong tao nga na makakapagpa-realize dito kay Sarada ng lahat ay walang iba kundi ito ngang si Yodo. At ngayon nga guys ay maaaring nagampanan na ni Yodo yung kanyang role dito sa storya ng Boruto dahil nagawa na ngang magamit finally ni Sarada yung kanyang Mangekyo Sharingan. Kaya siguro okay lang para sa authors na mamatay itong si Yodo sa punto nito ng storya. Isa rin itong statement para sa ating mga fans na itong Boruto nga ay hindi lang magiging isang childish na manga o anime na kung saan walang namamatay. Seryoso nga sila dito na talagang may mga karakter na may sasakripisyo para sa storya. So, dito naman guys kay Konohamaru. Dito nga sa chapter 20 ay sinubukan nga ni Konohamaru na utu-utuin itong si Matsuri, which nakita naman natin na naging successful siya dito. Dumating pa nga sa punto na muntik na nga niyang mapaslang itong si Matsuri gamit yung kanyang double giant Rasengan. Pero dahil nga sa feelings niya towards kay Moegi na na-project nga niya towards din kay Matsuri dala nga ng similarities o pagkakamukha nilang dalawa, nag-hesitate nga si Konohamaru na tapusin yung buhay ni Matsuri na nagresulta nga sa sitwasyon ngayon ni Konohamaru na defenseless at mapapaslang na nga nitong si Matsuri. At makikita nga natin dito na nasurpresa din talaga at nasa panganib na rin talaga si Konohamaru. So hanggang dito na lang ba talaga si Konohamaru? Mamamatay na nga ba siya? Well, para sa akin nga ay hindi. Simulan natin to guys sa perspective ng author. May mga videos din ako nang nakaraan tungkol dito, pero bawat chapter kasi guys pwede magbago-bago yung isip natin base sa mga ipinapakita ng chapters. So sigurado nga ako na para nga kay Masashi Kishimoto ay marami pa siyang pwedeng idagdag sa character development itong si Konohamaru. Hindi nga niya nagawa sa Boruto Part 1 at kaya nga dito niya sisimulan to sa Boruto Time Skip. Kaya sigurado nga na ang mangyayari dito ay pwedeng finally pumasok na si Boruto sa eksena upang iligtas nga si Konohamaru. So hindi mamamatay dito si Konohamaru guys. Ngunit ang masama nga dito ay gamit nga yung claw marks na nasa katawan ng mga Shinju ay magagawa ring mag-teleport ni Jura papunta dito sa labanan dahil nakialam na rin itong si Boruto. At dito na nga magaganap yung kinakatakotang future outcome na nasaksihan nga ni Kashin Koji, ang isang future na kung saan papasok nga si Boruto upang tumulong sa labanan at ang resulta nga nito ay kamatayan ni Boruto. Ito nga yung iniiwasan sana ni Kashin Koji, ngunit hindi nga natin alam kung ito talaga yung mangyayari dahil may kakayahan nga yung ating mga main characters na i-defy yung kanilang fate o hinaharap.